White Ribbon March po ay pinamumunuan ng White Ribbon Movement na binuo ng mga interreligious leaders, mga obispo, mga church people, no, at kalahok din ng iba't ibang civil society organizations. Ang tama na at ang KBKK ay mga partners ng White Ribbon Movement, ano, bagamat partners and cooperators, bagamat kami ay hindi formal na kasali sa organization ng WRM o White Ribbon Movement. So ito ay panlahat at inimbitahan lahat, no, sa White Ribbon March. Itinayo kasi yung White Ribbon Movement para bigyan diin yung ating mga advokasiyas laban sa mga political dynasties, laban sa corruption, at para sa electoral reform. Yun yung focus ng White Ribbon Movement. So ang tama na NKBKK, we share the same core advocacies, lalo na dun sa paglaban sa matinding korupsyon, ano, at saka yung mga political dynasties. No? Kaya lalahok tayo sa Sunday, no? So that will be tomorrow, bukas na po yan, no, linggo. Alas 2:30 po ng hapon ang simula ng programa sa People Power Monument. No? Ito po ay isang prayer rally, so may mga panalangin, pinangunahan ng mga church people, at the same time may mga short speeches din mula sa iba't ibang leader ng mga organisasyon para bigyan diin yung mga issues ng taong bayan. At ito po ay hanggang anong oras po, sir? Tatagal po ito ng hanggang alas 5 pasado. Ano? Pinakasagad na po kung mag-overtime yung programa ay alas 6 ng gabi. Ano? Intensyon natin sa kilos protestang ito ay muling mabigyan diin, no, yung mga pinaglalaman natin na kinokonekta natin yung issue ng kahirapan ng mga mamamayan sa issue ng korupsyon at kawalang pananagutan. Diba? Alam naman natin matindi ang krisis, mahirap ang buhay, at isa sa dahilan ay hindi na ibibigay ng gobyerno ang maayos na serbisyong edukasyon, serbisyong pangkalusugan, hindi natutulungan ang mga kababayan nating kapos at hirap dahil kulang ang suportang pinansyal ng gobyerno, kulang ang pondo para sa social services dahil nauubos sa korupsyon. Kaya napakahalaga sa atin ng paglaban sa korupsyon, paglaban sa mga corrupt na dynasties at contractors. Ano? So kaya kasama sa panawagan natin yung ipagpatuloy at palawakin pa yung investigasyon sa flood control scam, ituloy ang paglilitis ni VP Sara Duterte, at tiyakin na lahat ng sangkot sa iba't ibang issue ng katiwalian ay mapapanagot, lalo na yung mga masterminds. So, kasi hanggang ngayon, iilan lang yung nakulong sa flood control. Pagtatag-ulan na naman, ito na naman tayo. So, dapat talaga may mangyari na dito at nang mabawi na rin yung nilakaw na yaman ng mga korap. Opo. Sir, marami na rin kayong malalaking rallies na ginawa, lalo na po last year. Mula noon hanggang ngayon, may nakita ba kayong significant na pagbabago, na accountability na nangyari po sa lahat ng isyong ito? Kahit pa paano, ang isang masasabi natin na konkretong epekto nitong lahat ng ating ginagawa ay meron ng roughly 25 billion pesos na nabawi, or rather frozen assets, no, ang Anti-Money Laundering Councils, no. Billions of pesos worth ng ari-arian, bank accounts at iba pa na frozen ngayon. Ibig sabihin ay hindi pwedeng galawin ng mga nagsasabing sila ang may-ari nito, yung mga bureaucrats at mga contractors. No? Frozen yung assets, yung bank accounts at iba pa na pinaghihinalaang ninakaw sa pondong para sa flood control, ninakaw sa pondo ng bayan. Pinaghihinalaan pa lang kasi wala pang kasuhan, hindi pa tapos yung mga civil forfeiture cases. Pero kahit pa paano, masasabi natin na kaya nagkaroon ng ganitong kalaking frozen assets ang Anti-Money Laundering Council konektado sa flood control ay dahil sa pangangalampag ng taong bayan, di ba? Naobliga sila na aksyonan yung issue at mayroong more than 200 cases filed sa ombudsman, no, related sa flood control, no, at kasama ang iba't ibang organisasyon, kasama kami ang KBKK sa nag-file ng at least isa sa mga complaints na ito, at marami pa ibang grupo. So nakita natin buhay na buhay ang pagbabantay ng taong bayan sa pondo ng taong bayan, no, sa pondo natin mismo, sa buwis na ating binabayaran. So lahat ng ito masasabi nating munting tagumpay. Ganon din yung kahit paano may isang senador na nakakulong
at may mga senador pa na iniimbestigahan din ngayon. No? So, ang gusto lang natin mangyari, lalo pang lawakan at laliman ng investigasyon. Kasi nga, hanggang ngayon, hindi pa natutukoy sino ang mastermind. Opo. At saka, isa pang masasabi natin concrete na small victory rin, nakita nyo naman, for the first time in history, mukhang magkakaroon na tayo ng anti-dynasty law this year. Bagamat very limited pa. No? At kinikriticize o pinupuna nga natin kasi parang sa halip nagganap na ipagbawal ang dynasties, parang niregulate lang at pinayagan pa nga nitong batas ng Marcos administration yung pagkakaroon ng dynasties sa lahat ng levels ng government. No? Pero yun nga, the fact na nagkaroon ng bill na naratsada sa Congress, ngayon nasa Senado na, tingin ko ito ay refleksyon ng takot ng gobyerno sa galit ng taong bayan. Kaya may mga ginagawa silang mga small steps, sabihin na natin small steps para kahit pa paano ay ipakita sa taong bayan na may nangyayari at may ginagawa sila. Nakukulangan tayo sa mga nangyayari. Kaya iyon nga rin ang dahilan kung bakit tayo magpoprotesta ulit, magsasama-sama ngayong June 28 sa bukas sa People Power Monument, 2:30. So Prof, in essence, yung pagkilos na gagawin natin bukas is, ang pinakasentro niya ay still calling for accountability at yung pag-resolve po doon sa mga issues na yun. Hindi tayo magfo-focus din doon sa ongoing na impeachment or pagpapanawagan na bumaba sa pwesto ang mga opisyal. Kasama po sa panawagan natin na ipagpatuloy yung paglilitis kay VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, malinaw po sa atin ang mga pupunta bukas na hindi lang issue ng flood control ang ating gustong uriratin. Pati yung issue ng confidential funds, allocables, gusto nating uriratin din. Kaya, sinusuportahan din natin ang panawagan na ituloy ang paglilitis kay VP Sara Duterte, ilabas lahat ng mga ebidensya. Kasi remember, isa sa mga dapat na maalala na ating mga kababayan, ating lahat, yung issue ng confidential funds actually, ito ay hindi lang nga rin issue ni VP Sara Duterte. Kasi ang Marcos administration, may billion piso ring confidential funds. Kaya totoo rin yung sinasabi ng iba na si VP Sara Duterte ay millions ang confidential funds. Ang Marcos administration mayroong billions. Pareho yan na dapat managot. Marcos at Duterte, kailangan managot sila saan nila ginagastos yung pera ng bayan sa confidential funds. Kaya kasama rin sa panawagan natin yung wakasan nga ang sistema ng mga corrupt na dynasties. No? Kasi yun ang problema natin nagkukunwari pang magkakalaban ng dynasties pero paano ba sila nakapamayani sa poder? Diba? Nag-alya-alyansa sila noon. Pero ngayon na hindi sila magkasundo sa pera-pera ay ayan na. Nagtatangka silang, nagkukunwari sila nag-aaway. Pero essentially, pare-pareho silang nagwawaldas ng pera ng bayan. 2:30 po sa 2:30 p.m. po sa People Power Monument ang ating White Ribbon March laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Iniimbitahan po natin ang lahat ng kababayan na pumunta doon ng 2:30 sa People Power Monument bukas. Ngayon, ang inaasahan po nating dadalo ang binanggit ng isa sa mga leader ng White Ribbon Movement. We will be very happy if we will reach the number 10,000 citizens. Pero anything na mas mababa doon, masaya pa rin tayo kasi ang mahalaga ay nagpapatuloy ang pagkakaisa at paglaban ng mga mamamayan sa mga corrupt na political dynasties. And for sure, marami pang susunod, kagaya sa July 6, sa Senado naman na ating kilos protesta.